Gray zone tactics kasi ang ginagamit ngayon ng China. It's a new tactical warfare, and whether we admit it or not, it's still a warfare. Yes. And the funny thing about it is, it's working for Chinese right now. Bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin tayo lalaban? Exactly. Ano pang pinaglalaban natin kung di naman tayo lumalaban? Ano yun? Gumawa tayo ng water cannon at gawin natin yung tubig ng Pasig River, yung maruming tubig. Yung bomba natin, tignan natin kung di puro galis ang mga Chinese. Ito naman ang reaksyon ng presidente at Malacanang tungkol dyan. At syempre, ito naman ang reaksyon ng Vice Presidente Sara Duterte tungkol dyan. No comment. Kumusta ka dyan mga nerds? Magandang gabi po sa inyo lahat. Andito naman kayo sa Nerds Point at kasama inyong lingkod, Ember the Nerd. So, hindi ko maintindihan kahit nasugatan na itong ating mga Philippine Navies dahil sa latest na pambubuli ng China nga. Anong klaseng harassment pa ba ng mga Chekwa ang hinihintay natin bago tayo mag-retaliate dyan sa West Philippine Sea? Sabi pa ni General Romeo Bronner Jr., ang chief ng AFP, they will pay for it because we will not allow them just like that to destroy our equipment. Well, General, your navies just let them, just like that. Oo, sabi mo nga, nanlaban itong mga marino natin with their bare hands. So they didn't use their guns on board. So ano palang purpose at nagdala pa kayo ng armas dyan kung hindi naman gagamitin? Props lang? Ayun, nakumpis ka tuloy. Keep in mind na ang mga Chinese may dalang knives, bladed weapons. So wala man lang bang mga dalang batuta o harness stick itong ating mga soldiers? You keep mentioning your objective is to prevent war. Well, guess what? I don't think retaliation from Chinese aggression is considered a declaring of war. It's basically defending our own territory. Diba? They're the one who declared war in the first place the moment they claimed the entire South China Sea, including West Philippine Sea. You have to understand, we are now on a new level of warfare and China is winning so far. Exactly. Gray zone tactics kasi ang ginagamit ngayon ng China. It's a new tactical warfare, and whether we admit it or not, it's still a warfare. Yes. And the funny thing about it is, it's working for Chinese right now. So perhaps we should adopt the same tactic now. What do you think? Suggestion ko nga before, water cannon to water cannon. Harness sticks to Chinese knives. Because let's face it, China has more effective warfare strategy so far. Diba? But di tayo gumaya sa Vietnam. They don't have the backing of the US on their side. But they never back down from Chinese aggression. Never! Kahit pa may nasaway sa kanila in the previous years, they always retaliate. Diba? So, tinigilan na sila ng China and now they are building their own artificial islands dun sa mga reefs and exclusive economic zones nila. So, China naman ang nagbibuild sa atin ngayon. So, itong ating mga mambabatas at ilang opisyales, halos lahat sila galit na ang reaction dito sa latest aggression na ito ng China. Pwede pambabastos nila. Sumusobra na talaga. Kailan ba talaga tayo magre-retaliate? Hihintayin ba muna natin na may mamatay sa mga sundalo natin? Kapag sila ay pumasok o nag-trespass sa ating teritoryo, dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila. Ayon nga kay former Defense Chief Orle Mercado, Bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin tayo lalaban? exactly. Ano pang pinaglalaban natin kung di naman tayo lumalaban? Ano yun?
Kumuha tayo ng water cannon at gawin natin yung tubig ng Pasig River, yung maruming tubig. Yung bomba natin, tignan natin kung di puro galis ang mga Chinese. Yan exactly yung matagal ko nang sinasuggest. Sabi ko nga, water cannon to water cannon. Meron tayong mga sektor sa bayan natin, natatakot na, bakit baka girahin tayo, kaya ba natin ang China? Tama itong sinasabi ni Defense Chief Orly Mercado. Anong kinatatakot nyo sa China? Hindi ko maintindihan. Di ba? Palagi natin pinagmamalaki na matatapang tayong mga Pilipino. And yet, matapang nga bang Pinoy? Sabi ng Vietnam, hold my beer. Oh, by the way, pahabol ko lang, ito naman ang reaksyon ng presidente at Malacanang tungkol dyan. At syempre, ito naman ang reaksyon ng Vice Presidente Sara Duterte tungkol dyan. No comment. Actually, kung noon hindi siya nagre-react tungkol dyan, malalaman natin ngayon kung ngayon nag-resign na siya sa administration's cabinet, magre-react na ba siya sa mga sitwasyon? Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bakit ka bumitaw kung may malasakit ka pala?